Pwede tayo mag-start. So again, yan yung UI natin. Sa mouse pala, pag i-hold ko yung right click, pwede ko i-rotate yung axis. Pag hinold ko naman yung mouse wheel button, makikita nyo, pwede kong i-pan. Tapos yung mouse wheel, zoom in sa zoom out. Yung left click is select. Yan. So, ganun kadali gamitin. Mag-access pala. Mag-access ng objects sa inyong workspace gamit yung mouse. So, simula muna tayo syempre from the top. Yan. Tago muna natin ibang axis. Yan. Syempre sa una, sa simula, hindi pa tayo magti-3D, 2D muna. Click nyo yung sketch, tapos makikita nyo dito, may additional na box na lalabas dyan. Hanapin kayo ng sketch plane. So, isi-select nyo lang yung plane na gusto nyong gamitan. So, halimbawa dito is yung top plane yung sinelect ko. So, dyan ako pwede mag-sketch. Pero what if nakalabas yung top saka yung right saka yung front? May other ano kayo, axis kayo. So, dito pwede nyong i-X muna, delete top plane. Tapos pwede nyong ilagay yung sketch nyo either dito sa right or sa front na plane. Yan. So, anything na may flat surface, pwede kayo mag-sketch doon. Basta flat surface lang talaga siya. Ito sa right, pwede rin natin i-select yan. Yan. So, yun. So, once naka-select na kayo ng plane nyo, bago muna natin, again, sa top muna tayo. Yan. Na-select nyo na yung top plane, lalabas na itong mga tools na ito sa taas. Ito yung mga tools na gagamitin sa paggawa ng 2D sketch. So, ito ang dalawa, wag nyo naman pansinin yan kasi extrude sa revolve na yan eh. So, dito, meron tayong line tool. So, select nyo lang yung line. Simply click. Makikita nyo na agad yung dimension na yan. Tapos, pwede kayo magdagdag additional line pa hanggang kailan o hanggang ilan nyo gusto. Tapos, i-close nyo, makakabuo kayo ng isang buong area. Yan lang simple gamitin si line tool. Tapos meron naman tayong midpoint line. Click. Tapos, pag in-stretch nyo siya, yung kabilaan niya is same length lang yan. So, para nagsimula kayo sa midpoint, tapos in-stretch nyo, palabas at saka paloob yung linya. Yan. Again, yan yung total na length ng line. Then, meron tayong corner rectangle. So, halimbawa, line tayo. Gusto yung gawa ng rectangle. So, pwede kayo gawa ng rectangle agad. Yan. Automatic na nag-snap ng 90 degrees. Yan. Pag nakikita nyo lumabas yung line, ano na yan, yung symbol na straight line, ibig sabihin 90 degrees yan. Or, halimbawa, gusto nyo perfect na rectangle. Mali. Gusto nyo ng perfect na rectangle. From this point, pwede nyo itutok dito, tapos i-drag pababa, automatically may guideline siyang ilalabas. Tapos, i-close. Yan ay perfect na rectangle nyo. So, nakikita nyo yung black yung isang line, tapos blue yung iba. May ibig sabihin yan, pero more on that later. Pero at the same time,
Burahin muna natin. Ito. Pwede nyo rin gamitin itong corner rectangle para mag-generate ng rectangle. Yan. At saka yung center point rectangle. Ang center point rectangle naman is yung pagbuo ng rectangle is simula sa gitna niya. Kung ang corner rectangle is simula sa gilid, itong center rectangle sa gitna. Then meron din tayong align rectangle. Sa align rectangle, pwede kayong gumawa ng isang solid na linya. Yan. Tapos, yung parallel nito, mag-stretch kayo ng either direction na para makabuo ng rectangle. So, itong mga rectangles nito, kaya nyo rin gawin sa line tool yan. Pero kung gusto nyo mabilis, mas mabilis yung gamit ng rectangle tool. Ito naman sa circle, simply center, circle, pagbuo ng perfect na bilog. Meron 3-point circle, saka ellipse. Halimbawa, gusto nyong magbuo ng ellipse. So, dito sa 3-point circle, kailangan nyong pumili ng 3 points. 2, tapos yung pangatlong point, yan. So, itong 3-point circle, more on, parang tawag dito. Geometry, sa geometric siya ginagamit. Kung gagawa kayo ng mga chords saka pies na specific na 3 points around the circle. Tapos meron ding ellipse. Ang ellipse, ang pinakaiba niya sa circle is dalawa lang yung kanyang radius. Yan. So nakikita nyo dalawang radius yan. Sa circle, yung halimbawa bumuo tayo ng circle, ang binibigay nito is diameter. Kung nakikita nyo bilog na yan tapos may slash, ibig sabihin diameter yan. Hindi radius diameter. Next is yung arc. So sa arc naman, kung gagawa kayo ng curve, pwede kayong gumamit ng arc. Yan. So pumili lang kayo ng point na isa, tapos yung midpoint niya. Yan, halimbawa ang arc. O, sakita nyo naman, R ito, yung simula, ibig sabihin radius yan. Yung radius ng arc nyo. Tapos meron tangent arc, center point arc, elliptic arc, saka conic arc. Ang tangent arc, ginagamit ito sa tangential lines. Yan. So, nag-tangent na dito banda yung linya na yan. Or, pwede rin siyang dito 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 yan. So para kung kailangan nyo gumawa ng curves, pwede gamitin yan. Next is yung center point arc naman. Kailangan nyo lang hanapin yung center point, tapos yung dulo, tapos makakabuo kayo ng arc na gusto nyo. Yan. So may dimensions, nakikita nyo agad yan, pero mamaya na natin gamitin yung dimensions. Elliptical arc, same lang rin yan, pero more on ellipse ito. Yan. Tapos dito. Tapos, arc niya is ellipse. Yan. Kung nakikita nyo itong mga dash lines, yung mga lines na yun is tinatawag na guidelines lang. Guidelines. Next, dito tayo sa inscribe polygon. So, pwede kayong gumawa ng polygon din. Ayan. So, nakikita nyo, diameter siya.
ng inscribed circle doon sa perfect na polygon. Perfect polygon yan kasi nakapaloob doon yung circle. So, dito 6 sides. Pwede kayo magdagdag 7, 8, 9, 10 or magbawas ng sides. Yan. 7. Yan. Spline, kahit hindi na ito gamitin, ang gamit lang yan is parang pang-drawing. Circumscribe polygon. Kung ito is inscribe polygon, ito naman is circumscribe polygon. Nakikita nyo yung circle ng inscribe is nasa loob ng polygon. Ang circumscribe naman is nasa labas ng polygon. Perfect polygon pa rin siya. Yung mga corners lang yung nag-intersect doon sa circle sa labas. So nakikita nyo may dash lines yung circle. Ibig sabihin guidelines lang yan. Pag sinabing guidelines, hindi siya actual na linya ng drawing, guide lang. Yung spline sa Bezier, ito yung ginagamit sa pag-drawing. Yan. So para siyang pen tool ng Photoshop. Kung marunong kayo mag-Photoshop, pwede yung gamitin yan as parang pen tool. So, halimbawa, pwede kayo mag-drawing. Yan. Next is yung Bezier. Ang Bezier naman kasi, same lang rin sila yun. Ang pinagkaiba lang ng Bezier is makikita niyo yung linya ng mga points na ginamit nyo. Yan. Double click para matapos yung curve nyo. Ayan. Para siyang drawing lang rin yan. Pang-drawing lang talaga yan. Then yung point is spline control, hindi na yan. Ang point, ginagamit lang yan sa paggawa ng guides. So, pwede kayo maglagay ng point dito, sa gitna, or sa, let's say, somewhere around that. Yan. Somewhere around dito. Yan. So, pwede kayong maglagay ng point sa drawing. Then, meron ding text. Pwede kayong magawa o magsulat ng text sa drawing nyo. Ayan. Then, ito hindi na muna yan. Meron tayong tinatawag na construction or construction lines. So, halimbawa, gusto niyo lang gumawa ng guidelines. Diba? So, kasi pag line ito, isang diretsyong line yan. Diba? E paano kung gusto niyo lang is gawing guideline yan, yung mga lines na yan, pwede nyo gamitin yung construction. So, select nyo, yan, tapos construction. Magiging construction line siya. Yan, may dash line siya. Or, pwede nyo pagsabay. Click nyo yung line, pati yung construction. Makikita nyo, habang gumagawa kayo ng linya, automatically, construction line siya. Yan. Next, fillet. Ang sketch fillet is, halimbawa, gumawa kayo ng rectangle, tapos gusto niyo pa-curve yung sulok.
gamitin niyo yung fillet. Select niyo yung dalawang corner, ay yung dalawang side. Tapos, piliin niyo yung radius na kailangan nyo para maging curve. Maging curve siya. Automatically, gagawin niya yan. Ganun yung fillet. Yung trim naman, ang trim is, halimbawa may drawing kayo nag-intersect. Yan. Tapos yung part na ito, hindi nyo kailangan, pwede nyo i-trim yung drawing. Halimbawa, itong linya na yan, hindi kailangan. Itong linya na ito, hindi kailangan. Gamitin nyo yung trim tool. Yan, yung line na ito, hindi kailangan. Ito, hindi kailangan. Ito, hindi kailangan. Yan. So, yun. Ang extend naman, halimbawang itong linya na ito, gusto niyo i-extend dito sa kabilang side, gamitin niyo yung extend. Select niyo yung extend tool, piliin niyo yung i-extend niyo na linya, halimbawa itong line na ito, tapos i-drag niyo lang papunta doon. Yan. So, isa pa, itong line na ito, gusto ko i-extend, select lang, tapos diretso dito. Ito rin, extend natin, select, tapos extend. Yan. So, ganun lang yung extend. Next is yung split. Para madaling i-explain yung split, burahin muna natin to. Halimbawa, meron kayong isang linya. Yan. Wag dyan. Yan, may isa kayong linya. Tapos gusto nyo hatiin sa gitna, tapos kunin yung, ano din, yung kalahati pa ng kalahati. Pwede nyo gamitin yung split. So, select yung split tool. Automatically dito sa gitna, midpoint. Click nyo. Magkakaroon na kayo ng split na dalawang linya. Tapos select ulit yung midpoint ng ng isa pang line. Mahati ulit yung linya na ito. Yan. Ito pa. Yan. So, pwede kayo magputol ng isang line. So, halimbawa naman yung intersection. Yan. So, pwede nyo rin gamitin yung split tool. Dito sa intersection. Yan. Pero, yung isang line lang yung may split. Yung isang line is, buo pa rin yan, no? O, ito yung line na ito. Buo pa rin yan. Pero itong line na ito, na-split na. So, pwede nyo pa rin select yan. Tapos, automatically, pipiliin niya na itong isa pang line para i-split. Ayan, kalahati na lang. Nahati na yung line na yan. Tapos, pwede nyo nang i-trim agad yung part na yan. So, kasi pag hindi nyo in-split yung line na yan, although pwede pa rin naman matrim yan. Kasi automatic yung yung on shape. Automatic siyang nagabigay sa intersection. Yan. Then next is yung offset. Ang offset is offset. Ano ba meaning ng offset? Pag offset is gumagawa ka ng parallel line sa given na linya. Okay? So halimbawa ito. Gusto ko ng isa pang linya parallel dito pataas. So piliin yan. Automatically gagawa siya ng linya.
Tapos at the same time, ilalabas sa yung arrow kung saang direction ka mag-offset. Pwedeng dito pataas, pwedeng dito pababa. Drag nyo lang. Pababa. Naglalag pa. Yan. So, depende sa inyo kung gaano kataas yung pagkaka-offset. Yan. Bigyan dimension, 20. Or, pwede kayo mag-offset ng isang buong closed na figure. Halimbawa, itong square na ito, yung square na yan is isang buong area yan, di ba, sa loob. So, pwede nyong i-select isa-isa. Yan. Yung buong corner. Tapos makakabuo kayo ng parang outer na square. Yan. Bigyan ng dimension. Then, magkakaroon kayo ng offset na yan. Although, ang nangyari, lumaki yung loob, di ba? Kasi hindi natin na-constrict yung drawing. Pero more on that mamaya-maya. Next, yung slot. Slot is, hindi ko masyadong ginagamit to eh. Pero, parang kung gusto niya lang gumawa ng isang area na bubutasan nyo, pwede yung gumamit ng slot. Yan. Tapos dito, magkakaroon kayo ng slot. Then, may mirror na. Sketch 1. Midpoint line. Yan. So, halimbawa, gusto nyong i-mirror itong isang part na ito. Yan. Yan. Line. Yan. So, kasi ang mirror para pampabilis to ng work eh. Kahit isang side lang yung gawin nyo, pag gagamit kayo ng mirror, pwede nyo i-select yung select mirror line kung saan kayo gusto mag-mirror. Halimbawa, yung linya na ito. Tapos yung entities to mirror. So, pwede nyo i-select yung mga entities. Makikita yun sa kabilang side, nilalagay niya na agad yung yung mga kung ano man nakalagay dito sa sa kalahati niya. Siyempre, kung ano yung distance nun dito sa kabila, ganun din yung distance na ilalagay niya dito sa kabila. Tapos kung saan siya naka-mirror line, dun lang siya copy with respect doon sa linya na yun. So, halimbawa, isa pa. Gawa tayo spline. Yan. Pwede nyo i-mirror yung spline para makabuo kayo ng isang buong figure. Ganun lang gamitin yung mirror. Okay. So, halos na tapos na natin lahat yan, no? Itong linear pattern, saka na to. Kasi special yung na yan eh. So, special natin gamitin. So, ngayon, let's talk about yung dimension saka coincidence. Try muna natin. So, una, halimbawa gagawa kayo ng drawing, always, pag gagawa kayo, gawin yung reference yung origin. Bakit? So, halimbawa,
gumawa ako ng square dito. Nakikita nyo lahat ng linya is kulay blue. Pero kung dito ko gagawa, makikita nyo na kulay itim yung dalawang linya na ito. Ibig sabihin, yung linya na yan, yung dalawang linya na yan, is nasa isang fixed point ng buong workspace, which is yung origin. Okay? Magandang practice ito kasi halimbawa magkakagulo kayo na pag hindi naka-angkla o walang anchor point yung isang drawing. Magawa kayo ng dimension, wala kayong reference na hindi nakadikit sa kahit ano. Ibig sabihin, bahala na yung program kung saan yung i-squish niya, ilalapit niya sa isa't isa o saan yung papalaparin with respect sa isa't isa. Ngayon, pag ito naka-anchor dito sa sa origin, baguhin ko man yung distance nito or yung length nito, sa length nito, magiging reference point of reference niya pa rin is yung origin. Ibig sabihin, pag binago ko yung length dito, ang uurong lang is itong side nito. Tapos pag binago ko yung length dito, ang uurong lang is yung side na ito. Okay? Sa ganitong setup, hindi mo alam kung saan yung uurong o mag-squish siya o alin part dito yung gagalaw. Kaya, as much as possible, kung magsisimula kayo, lagi kayo magsimula dito sa origin point. Okay, so dimensions. Dimensions, madali lang. So, select nyo lang yung dimension, click nyo ito, tapos, pwede nyo i-edit. Halimbawa, sabihin natin, 25 yan. Magiging 25 yung dimension niya. Tapos ito, sabihin natin 15. Magiging 15 yung distance niya. Ngayon nakita nyo, nagkulay itim na lahat, ibig sabihin, naka-fix na yung all sides ng rectangle. Which is papasok tayo dito sa coincident. Yung coincident kasi is para mag-fix yung isang line. So, halimbawa, yan, itong linya na ito, pwede coincide dito sa linya na ito. Automatically, ididikit niya yung rectangle na yan dito sa ano. Tapos, makikita nyo din sa coincident, marami kayong pwedeng piliin. So, pwedeng mag-fix, pwedeng horizontal, tangent, parallel, concentric, parallel, horizontal, perpendicular, equal, midpoint, etc. Ngayon, isang beses ko lang ituturo to. Nasa sa inyo na kung gagawin yung practice, yung paggamit na yan sa sa mga tools na ito. Actually, kasi ang akin, ang madalas ko lang gamitin dito is yung concentric, hindi nga yung concentric. Equal, at saka yung tangent. Yan lang dalawa yung ginagamit kong madalas dito. Kasi, pag ako magawa ng isang drawing, lahat agad naka-anchor point na. So, ibig sabihin, hindi ko na kailangan gumamit ng mga tools na ito. Kasi, automatically, lahat ng ginagamit kong dimensions, may anchor points na agad. Ito lang, ginagamit nyo para hindi pag hindi kayo gumamit ng anchor points. Halimbawa, pwede nyo atang gamitin dito is parallel. Parallel ito, dito. Yan. Wala nga nangyari, kasi dapat magka-length sila Pero pwede nyo gamitin yung equal. Pag in-equal nyo yan, itong length nito sa length nito, magiging equal. Yan. Tapos yung coincide,
Halimbawa, itong circle na ito, pwede nyo i-coincide yan dito sa center, saka dito sa sulok. Automatically, ilalagay niya na yung circle dito sa ano niya, sa sulok. Or, pwede ba natin ilipat pa? Hindi na pwede. Sa concentric naman, ito, saka ito, parang coincide din siya, pero more on circles. Halimbawa, dalawang circle, concentric, ito, saka ito, papasok niya lang sa loob yung yung circle niya. Yan. Ganun lang, automatically. Pero again, nasa sa inyo kung gagamitin niyo yung mga tools na ito. Dito. Another din palang ginagamit ko is yung fix. Halimbawa, may ginawa akong drawing na hindi ko talaga maiwasan. Gumamit siya ng, ilalabas ko talaga yung figure. Pwede ako gumamit ng fix. So, pag clinic niyo yung fix, yan, makikita nyo, yung midpoint niya, naka-fix na. Dito sa lugar na yan. Yan, pwede niyo i-fix yan, yung mga points na yan o yung circle. Automatic siya na ginagawa niyang kulay itim. Pag kulay itim na kasi, ibig sabihin fixed na yung kanyang pagkakalagay dito sa workspace niyo. Then, ano pa ba? Tangent. Let's talk about tangent. Ang tangent ginagamit sa dito. O let's say ganyan. Halimbawa, gusto nyo idikit yung circle na ito dito, sa dalawa, sa pagitan nila. Gamit kayo tangent. Tangent, select ito, dito. Tapos select ulit ito, dito. Sabi ko na eh. Kasi hindi siya naka-fix yung blue part na ito. So, pwede ba natin i-fix yan? Fix. Ito. Yan, naka-fix na siya. Pwede na natin i-tangent ito papunta dito. Yung circle na yung urong dun sa fixed na part. So, pwede rin yan dito papunta dito. Tapos ito papunta dito. Ay, hindi pwede. Dito pala. Tangent. Ito saka itong point ba? Pwede? Hindi. Ito. Kasi parang tatama siya sa sulok. Pwede pa rin. Yan. So, ganun lang gamitin yung tangent. Horizontal, perpendicular, same lang rin. So, halimbawa, try natin kung kaya natin perpendicular ito. Yan. Nakaslant siya. Perpendicular. Pag sinabing perpendicular, ano nga? Angle nila is 90 degrees. Pwede nyo isukatin yan. So, trinay ko ay perpendicular yung dalawang linya. So, dapat itong linya na ito sa linya na ito is 90 degrees. 90 degrees sila. Okay? So, another din pala. Sa dimension, pwede kayo mag-change ng angle. 60 point. Gawin natin 75. Yan. So, pwede kayo mag-change ng angle ng dalawang linya gamit yung dimension. Okay? So, ibig sabihin, yung parallel pala, pwede lang pang straight. So, halimbawa, meron ako isang linya dito. Yan. Meron gumamit ng parallel. Select yung isang line, select yung isang line. Magiging parallel sila. Siguro yun na lang. Nasa sa inyo na talaga kung gusto nyo gamitin ito, yung mga tools na yan. Pero some of that, na ituro ko na sa inyo. May mga description naman.
kung sakaling interested kayo gamitin. Okay, so next is maggawa tayo ng figure. Ayan. Try natin ito. Okay. So meron akong figure dito. Simple lang muna. Yan. So let's try gawin yung figure na yan. Paano ko ba ito gagawin dito sa Onshape? Okay. So para gawin sa Onshape, yan, yung figure na yan, drawing ko lang kahit anong paraan. So merong ganyan, straight, 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 mali. So meron pa siya dito banda. Line dito, straight dito, straight dito. Yan. Tapos nagawa ko na yung figure, lagyan na lang ng distance. So halimbawa dito sa 20, 20. Itong line is 50. Itong line is 30. Tapos may dalawang angle, no? Dito banda. Gawa tayo ng ng construction lines dito, saka dito sa kabila. Tapos pwede natin lagyan na ng angle 37 saka 53. Dito ay 37. Tapos dito 53 automatically. Yan. So yan na yung figure. So ganun lang gumawa sa Onshape. Yan. So wala naman binigay yung distance dito eh. So bahala na yan sila dyan. Ngayon pwede kong i-coincide yan dito sa sulok papunta dito. Sumabog na siya. So yun yung problema ng mga ginagawa niya sa sa dito lang on the fly. Hindi kayo nagbibigay ng fixed point sa nyo, sa drawing nyo. Ganyan yung mangyayari. Isa pa. Yan. So, break muna natin. This time, gumamit na tayo ng origin. Okay, so kung unang titingnan, actually, nasa sa inyo kung saan kayo magsimula dito. Pwede kayo magsimula sa bilog, pwede kayo magsimula dito sa sulok, dito sa sulok, dito sa... kahit saan. So sa akin,
Simula tayo dito sa dito na lang sa sulok dito. So line pataas. Line pataas. Tapos sa sulok. Paganon. Ganito. Yan. Pantay ba? So, pantay. So, pwede ko ipantay na lang. Dito. Medyo mataas siya. Straight na linya dito. Tapos dito. Yan. Simpleng figure niya. Now, bigyan natin ng dimensions. Dito tayo, 1.5. Masyadong malaki. So, yan yung 1.5. Tapos, itong linya na sa taas, saka yung linya sa baba is 2.0. So, itong linya na ito, saka linya ito, pwede nyong i-adjust 2. Next, itong haba na ito, 3. 3. Next, itong haba dito, hindi. Tama. Sige. Ito muna is 0.75. 0.75. Tapos, yung taas, 0.25. Ito, 0.25. Yan. Lagyan natin yan dito. Lapit-lapit. By 75, 25.5. Dito naman. 0.5. Yan. Tapos, ito, 1.25. From this point, dito sa sulok, hanggang dito sa ilalim. So, pwede nyo rin gawing reference yun sa dimension. Itong sulok, papunta dito sa ilalim. So, ilan yun? 1.25. 1.25. Yan. Next, itong haba ng taas, 1.0. Ito, 1. Next, itong sulok to sulok, 0.75. Sulok to sulok, yan, make sure na parallel, 0.75. Yan. So, okay na yung figure natin. Then, meron na lang tayo na, dito, 1.0, 1.0, tapos may bilog sa loob. Para gawin yan, gawa muna tayo ng corner rectangle, tapos gawin natin siyang construction para maging guideline lang siya dito. Bigyan natin ng dimension. Ilan daw? 1. Tapos dito, 1. So, dito yung center ng natin ng circle.
So, circle. Dito banda. Ang radius niya is lan 1. Yan. So, yan na yung kabuuan figure. So, ganun lang gumamit ng ating sketch. So, pag chinek ko to, mabubuo na natin yung sketch. Again, kung nakikita niyo yung di ba, kung nakikita niyo yung guideline lang yan, hindi yan kasama. At the same time, nawawala yung mga dimensions. Pero kung gusto yung makita yung dimensions, pwede yung double click yung sketch. Or, halimbawa, nandito kayo sa labas, pwede nyo piliin ito, yung measure details. So, pwede kayo mag-click dito, tapos makikita nyo yung mga length nila. Tapos yung angle, yan, angle, etc.